Afternoon, everyone. We are now here again on our verse of the day. This time, I want you to do your own research about this verse natin and then ikaw yung magbabasa nito sa Bible. Yes, pagkabasa ko nito, please read your own Bible and then um, pray ka muna ng help ng Holy Spirit, 'di ba? Kung ano yung masasabi niya sa iyo, sa iba-iba naman tayo ng revelations. So, sasabihin ko na lang babasahin ko na lang 'to and then that's it. That's our verse of the day. For me kasi, may mga times naman talaga na ang verses natin is ang babaw lang, like napakababaw lang. No? Sa atin na lang talaga yung application kasi I know naman na na-understand natin yung sinasabi ng verse, okay? Doon na lang tayo sa pag-a-apply, nahihirapan. But yes, disiplinahin natin ang ating sarili. We need to be properly matured with our relationship with God. Huwag tayong manatiling immature and baby Christian. Okay? Katulad ng isang sanggol na lumalaki or lumalago, no? Dapat ang pananampalataya sa Panginoong Diyos ay ganun din. Okay? So, we need to discipline ourselves. We need to magpa-guide kasi yung alam mo yung Espiritu Santo, yung Holy Spirit, napakahalaga niyan sa isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Holy Spirit ang pinakagabay natin. Yan ang magtuturo sa atin, yan ang tutulong sa atin, yan yung mag-aalaga sa atin. Okay? So, lagi tayong humingi ng tulong diyan at magpagabay tayo diyan. Okay? So, basahin ko na po sa Ephesians chapter 5. Okay? So, ano siya? Mula verse 1 hanggang verse 20. Ayan. Babasahin na lang po natin. No, babasahan ko na lang kayo. Okay lang yan. Mag-spend lang kayo ng ilang minutes lang naman to. Huwag kayo magalala. Dito yung abot ng hours. Okay, so, mamuhay ayon sa liwanag. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid or nangangabet o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan or yung kalaswaan o pag-iimbot. Pag-iimbot po is yung pagtatanim ng galit ganyan at pag-inggit kanyan. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. So, yun lang po ang ating verse of the day. Napakaganda, hindi ba? Gawin natin yan. Wag lang nating pakinggan. Wag lang nating sabihan ng amen. Praise God, to God be the glory. But
mostly talaga ang pinakagusto ng Panginoon ay yung hindi lang natin pinakikinggan ng kanyang mga kautusan, ng kanyang mga salita, bagkus ina-apply natin or ginagawa rin natin ito. Yun lamang. God bless you and Jesus loves you more. Bye-bye!